50 million pesos. Tinatawad. Kinalimutan. Ganyan kalaki ang halagang halagang binitawan kay Sasha laparan sa breakup nila ni Mark Jet Pascual. Oh my goodness. Hello mga stories, welcome back sa isa namang content dito sa channel ng mga stories, no? Mga stories, no? Ako nga pala si Marky at today we are going to logically dissect what is probably the most expensive and most strategic breakup post in Philippine internet history. Sa daming nagulat, sa daming naawa, pero teka lang. Himayin natin itong logic at sa critical thinking ko sa loob ng post na to, no? Kasi po, Sir Gavin and Ma'am Elma, ha? Well, tara mga Sars, basahin natin itong post na to. Galing ito. Okay? Galing ito kay Sash na, no? At basahin natin, mga Sars. Tara, let's go. Ito, sa Facebook po ni Sasha, nag-umpisa siya sa pagpapasalamat ng 3 taon. Ito, papakita ko sa inyo, no? Sabi niya, salamat sa 3 years. Pagpupunas mo ng pawis, pagbibigay ng tubig, pagmamasahe, pag-drive araw-araw. Basically, pinaramdam niya muna kung gaano kabait at ka-supportive si Jen. Pero biglang kumambyo. Ito yung sabi niya, kung kailangan ko ng sumuko. Hindi ko na kaya yung mga betrayal at yung pain every time may nalalaman ako. Ooh, okay. At ito yung plot twist niya, yung mind-blowing. Sabi niya, yung 50 million na utang mo sa akin at sa pamilya ko, huwag mo nang bayaran. Tulong ko na yon sa'yo para makapagsimula ulit. Okay. Tapos may itong pahabol, mga stories, may pahabol sa mga investors. Sa mga investors ni Jed at sa mga nagpairam sa kanya. Gusto ko lang linawin na wala akong pakinabangan kahit piso. Wala akong kaalam-alam. Tinapos niya ang post thanking the Lord. And yes, mga stories, no? Naka-turn off ang comments. Okay? Mga stories, no? Let's look at this objective straight to the point. At walang sugarcoating dito. Unang sa lahat, no, I mentioned earlier, no, na sinabi ko na the design is very Gavin at Mark Elman. Bakit? Kasi we have a high-profile influencer profile. Projecting a perfect, loving relationship online. Only to end up in a messy breakup heavily involving money, massive debts, and angry investors. Same script, different characters. So let's talk about pragmatism and logic. Ang pag-post ni Sash na ang pinapatawad ko na ng 50 million na utang mo is an absolute masterclass in PR crisis management. Bakit? Kasi kung babasahin mo ang post objectively, it's not just a breakup letter. It's a public shield sa pagiging martyr na nagpatawad ng 50 million. Inunahan na niya ang narrative. Sinisave niya ang sarili niya from the backlash ng mga galit sa investors ni Jen. Ngayon, let's point out logical fallacy dito, no? Sabi ng sa disclaimer, wala akong napakinabangan kahit piso. Logically speaking, this is highly inappropriate. Kasama mo yung tao for 3 years. Siya ang nag-drive sa'yo, nagbibigay ng monthly flowers, at partner mo sa lavish lifestyle na pinapost niyo. Kahit hindi directly binili ng bahay o sasakyan para sa iyo, yung para sa investors. The fact
that you shared the comfortable lifestyle needs indirectly. Kinabang ka sa resources niya to claim not a single peso is an absolute statement that fails flat under logical scrutiny. So, pangalawa, the appeal to PT. Argumento at miseryo yan. Okay? So, appeal to PT yun. Fallacy yun. Ang galing ng structure ng letter, pinuri niya muna tapos sinabing na betray siya. Tapos minatawad mo ng 50 million. Forces the public to view her strictly as a victim. Naka-off pa yung comments. Which means, this is a one-way communication. Ayaw niya ng questions. Ayaw niya ng investigahan galing sa netizens. It's a take my word from it move. Diba? Don't get me wrong. I sympathize with her kung talagang niloko din siya. Pero, as a logical thinker, you have to realize this public statement was drafted specifically to disturb or distance her brand from Jed's potential legal and financial liabilities. Mga stories, ang aking take ko dito. Influencer life is 10% reality and 90% curation. Huwag tayong mabulag sa mga hashtag couple goals na nakikita natin sa social media. Sa likod ng mga bouquets of flowers, foot massages, at sweet TikTok videos, pwedeng may nagtatanong, 15 million peso disaster. Pagdating sa pera at negosyo, kahit gaano mo pa kamahal ng isang tao, you need boundaries. You need contracts. Kasi in the end, pag sumabog ang problema, kanya-kanya salbabida yan. Miss Yasna choose her keys, protected her brand, and legally distanced herself from the investor mess. Pragmatic? Yes. Brutal? Absolutely. Pero teka muna, bago tayo matapos, kasi habulin ko lang ito, kasi hindi tayo tatapos usapan dahil naglabas na ang sarili niyang payag si Mark Pascual. O mas kilalanin natin bilang si Boss Jing. So ayon sa post niya, sinabi niya na matagal na raw niyang inamin ang financial problem niya. Around 2 years ago pa. Okay, mga stars? At hanggang ngayon, hindi pa rin daw niya totally nababayaran lahat. So, pero patuloy pa rin siya nagbabayad pa unti-unti. Okay? Sabi pa niya, sobrang hirap na raw ang sitwasyon niya to the point na kailangan pa niyang umutang para lang masalo, okay? Ang mga obligasyon niya. Inamin din niya na may mga investor siya, kasama na raw yung mga kakilala niya si Sars niya, At ninilaw din niya na wala raw siyang intensyong tumakbo at ginagawa raw niya lahat na para maiayos ito. So, pagdating naman kay Sars niya, very emotional ang mensahe niya, nagpasalamat siya sa lahat ng pag-intindi, pasensya at mga 3 taon nilang pagsasama. Binalikan niya pa ang mga memories nila, mga lugar na napuntahan, yung mga bagay na tinirahan, mga travel, mga kwentuhan, Netflix, lambingan, tawanan, kumbaga very sentimental ang dating. Tapos umabot siya ng part na umamin siya, sabi niya, nagkamali siya, may mga betrayals, may mga sakit siyang naibigay at alam niya hindi niya maayos ang buhay niya, kahit paulit-ulit siyang binigyan ng chance. Okay? Pero kahit gano'n, hindi raw niya gustong magsabi ng paalam, dahil sisikapin pa rin daw niyang ayusin ang buhay niya at baka raw balang araw na magkaroon pa siya ng chance ulit. Okay? At ito ang pinakamatinding part sa dulo ng post niya. Sa PS, sinabi niya na walang alam o napala si Sashna
sa mga invest sa kanya. At inamin rin niya rin na nawalan siya ng 150 million pesos sa crypto, especially sa leverage trading. At sinabi niya mismo, no? Yes, I was stupid doing leverage trading. Okay. Mga stories, so diretsahan tayo mga Unang observation ko dito, hindi lang itong love letter. This is also damage control. Bakit? Kasi sa post na yun, tatlong bagay ang sabay niyang ginagawa. Unang-una yung inamin niya yung problema sa pera. Pangalawa, yung humingi siya ng tawad kay Sashna. At saka number 3, yung sinubukan niyang i-clear si Miss Sashna sa issue ng investors. Diba? At doon pala makikita mo agad na hindi lang ito simpleng heartfelt post, no? Ito is strategic din ito. Okay? So, unang-una na pinaka-importanting admission dito ay hindi lang mahal kita, kundi ang umutang ako para masalo ang obligasyon. So, technically speaking, rent lang yan, okay? Kapag umutang ka na para pambayad na sa dati mong obligasyon, no? Na hindi na yan simpleng delay lang. Liquidity crisis na yan, okay? Ibig sabihin, hindi sapat ang parent funds mo para sabihin ang existing responsibilities mo. At ang totoong mundo, no, mga source, hindi solusyon ang bagong utang para takpan ng lumang utang kung wala kang stable na realistic source of repayment. So, band-aid lang yan sa sugat na malalim na. Okay? Pangalawa, yung pag-amin niya sa 150 million loss sa crypto leverage trading, sobrang bigat niyan. Okay? Kasi mga stories namin, kasi leverage trading is not just investment. High risk speculation yan. So, simpleng salita, no? Napakadelikadong sugal sa volatile market, no? Di ba? Kaya ngayon, kung sarili mong pera ang inawala mo, problema mo na yan. Okay? So, pero kung may investors ka, ibang usapan na yan. Diyan na pumapasok ang accountability dito. Hindi sapat ang I was stupid o kasi ang tanong tao hindi lang na na-realize mo bang mali. Ang tanong kasi dito paano nangyari? Alam ba ng investors ang risk? Kasi may consent ba sila na ganitong klaseng galaw? May transparency ba? At yan ang hindi masagot ang pagiging emotional sa caption. Okay? Pangatlo, yung post niya, malakas ang dating sa appeal to emotion. So, napapansin niyo na pagkatapos sa usapin pera, biglang babalik sa memories, lambingan, mahal naman, miss, gano'n. Ikaw na gustong makasama, gano'n. Now, pwedeng sincere yan, okay? Hindi ko sinasabing fake agad. Hindi ko sinasabi yan. Pero logically, ang issue ng publiko dito, hindi lang romance. Ang issue dito, responsibility at saka yung pera. So kapag ang mabigat ng financial issue ay nasasandalan ng sobrang daming emotional lines, pwedeng magmukhang may halong appeal to pity o appeal to emotion. No? Parang gusto mong mag-soak din sa tingin ng tao sa'yo by hard facts, no? But by heartbreak, no? Again, possible na totoo ang nararamdaman niya, pero posible na ginagamit ang emotion para makontrol ang narrative. So bilang logical thinking tayo dito, no, dapat marunong tayo hiwalay ang sincerity sa accountability. At yung pangapat naman yung walang alam o napala si Miss Sashna. Claim pa lang yan, hindi pa yan proof. Okay? Ito ang mahalagang punto dito. Maraming tao ang automatic naniniwala dahil galing mismo sa kanya. Pero logical speaking, mga stories, no? Statement lang yan ng involved party. Hindi pa yan ebidensya. Kung gusto mo talagang linawin ang issue, no, kailangan dyan na yung timeline, resibo, transactions, communications, paper trail, at saka yung kung kailangan yung legal clarification. Kasi ang totoo, mga stores, yung sa social media, madaling masabi nang wala siyang alam. Mas mahirap patunayan yan. So, at para maging fair dito, no, hindi rin inibig sabihin ng dahil may duda ang tao, guilty agad si Miss Sashna. Okay?
Ang tamang stance dito ay yung simple lang dito. Huwag agad maniwala, huwag agad manghusga, at humingi ng facts. Diba? Panglima, ito yung hindi na pwedeng i-ignore dito. Yung sinasabi niya mismo ng mga investor, siyang may kakilala si Miss Sashna. At dito magiging mas komplikado ang usapan dito. Even if sabihin natin wala talagang discarding na pala si Miss Sashna, hindi mo rin makikilala ang nasa social proximity, no? O association na may epekto ang trust ng tao. So, madaling salita, no, masters, kapag jowa ka ng influencer, may status ka. Kapag kakilala ka sa circle niya, may built-in credibility ka. Kapag nakikita ka ng tao na close ka sa isang public figure, mas bumababa ang duda nila. So, kahit hindi direkta tumatanggap ng pera si Miss Sashna, no, kung totoo man, no, understandable kung bakit may mga tao pa rin nagtatanong. Hindi dahil automatic na may kasalanan siya, kundi dahil ginamit man o hindi, may value ang pangalan at connection. At dito, na maintindihan kung bakit parehong nagpo-post na magkabilang side ng public distancing at emotional framing. Pareho silang sumusubok kontrolin kung paano sila babasahin ng publiko. So, pang-anim naman, isa sa mga totoo dito, no? Pwedeng mahal mo ng isang tao at pwede ka rin maging pabaya o reckless, no? Hindi mutually exclusive yan, no? Pwedeng totoo na mahal niya si Miss Sashna, pwedeng totoo rin na pinasaya niya sa loob ng 3 taon. No? At pwede rin totoo na sabay doon, magkakaroon ng mga desisyon sumira sa tiwala at lumubog sa financial mess, di ba? At minsan kasi sa internet, gusto natin isang role lang ang tao. Either villain lang o victim lang, di ba? Pero ang reality kasi dito mas magulo. Okay? Pwedeng mapagmahal pero irresponsible. Pwedeng sweet pero reckless. Pero tsaka pwedeng masisisi pero huli na. Okay, para sa akin, yan ang mga logical ng base sa mga base sa mga post niya. So, ito ang ko dito, no, huling ko dito, no. Masasabi ko lang dito. Ang post ni Mark Pascual o si Boss G, no, ang nakapagdagdag ng context, oo. Mas na-humanize siya, oo. Mas nakita natin na may guilt, may regret, at may emotional attachment pa rin siya kay Sashna. Diba? Pero tandaan natin ito, masters. Ang pagiging malungkot ay hindi kabayaran. Ang pag-amin hindi automatic na pag-ayos. At ang mahal, yung mga hindi sagot sa utang, betrayal, at broken trust. So, totoo lang, masters, ang pinakamahalagang linya sa post niya para sa akin ay hindi yung romantic part. So, hindi rin yung I miss you, ganyan. Ang pinakamahalagang linya ito. Nawalan siya ng 150 million sa leverage trading at umutang siya para masalo ang obligasyon. Kasi yan ang linya na nagsasabi sa atin, hindi lang ito love story na nauwi sa hiwalayan. Ito ay kwento ng bad financial decisions, damaged trust, at public fallout. At para sa lahat ng nanonood, ito ang practical lesson dito. Huwag mag-invest dahil lang close ang sa influencer. Huwag magtitiwala dahil lang sweet online ang kokol. Huwag maglabas ng pera na wala malinaw na usapan, malinaw na risk, at malinaw na dokumento. Dahil sa dulo, masters, kapag nagka-problema ka, ang social media post ay pang-image lang. Pwede pero sa resibo, kontrata, at accountability, doon magkakatalo. Okay, kung ako ang tatanungin mo dito, parehong emotion ng post ng dalawa dito, pero ang mas dapat pagtuunan ng pansin ay hindi lang sino ang mas nakakaawa. Right? Ang dapat tutukan dito ay mga facts, ang accountability, at sino ang talagang responsible sa pera ng ibang tao. Okay. Mga stories, ano sa tingin nyo dito? Naniniwala ba kayong wala siyang alam sa mga galawan ni Jen, no? Ni Sir Jen for 3 years? Since naka-off yung comments, yung post niya, no? Dito kayo mag-comment sa video natin. So, let's have the healthy, logical debate down below.
Kung nagustuhan yung mga ganyan safety report analysis natin, no, don't forget to like, share, subscribe sa ating channel, and click the notification button sa ating baba. As always, mga stars, thank you, and have a good night, Bye.